stages of knowing God. Ayan, pag sinabi pong stages, di ba? Ibig sabihin po nito, meron pong alam niyo po yung may level. Di ba po? Kunwari, meron pong sa pag-aaral po, may grade 1, may grade 2, may grade 3. Tapos pag grade 6 ka, nag-graduate ka na po, di ba? At sa Kristiyano po, umuhay din po. Ang pagkakilala din po kay Lord, alam niyo po ba na meron din pong stages? Ibig sabihin, di ba? Kaya bakit po may stages? Kasi hindi naman po lahat nung nagsimula tayong umattend ng church, di ba po, malalim na tayo, alam na natin yung patungkol sa Panginoon, di ba po, kaya makikita natin dito, nasa ang stage na po kaya tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon. Tsaka alam nyo po, lagi nyo pong tandaan, ang gusto po ni Lord sa atin ay magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Di ba po? Kaya nga, may mga tinatawag po tayo na ang gusto natin, hindi lang si Lord yung sinasabi po ng mga ibang tao na si Lord daw po, lang siya, Diyos po siya, hindi po natin siya maabot. Pero alam niyo po ba, hindi po ganun ang Panginoon. Dahil ang Diyos po, kaya natin siyang abutin. Ang Diyos po talagang, ang gusto niya po, ni-reach out niya po tayong palagi. Ayan, sabi po, Matthew 7:23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ayan po, alam niyo po, marami kasi sa atin, ito po yung, totoong, masakit po na katotohanan. Na marami po kasing magsasabi na, Lord, Christian naman po ako. Lord, nagisimba po ako tuwing Sunday. O kaya yung kahit nga po yung mga mamaya po, 'di ba, yung mga nakikita nating mga nagisimba po pala, hindi po pala nila alam, nagisimba lang sila. Pero ang hinihiling po ng Diyos, kilala po ba tayo ng Diyos? 'Di ba po? Tayo po ba ay may relasyon sa Diyos? Tinawag po ba tayo niyang anak? Kasi marami pong mga tao nagisimba lang. Naranasan ko rin po yan dati, yung nagisimbang tabi po ako. Sabi ng ate ko, tara, simbang gabi tayo. Pero umaga po yan, di ba? Tapos pumunta naman po namin ng simbang dyan sa Camellia, dyan po yun, sa Camellia 1. Nagpunta naman po namin doon. Nasa labas lang naman kami kasi puno na po. Tapos, nakikipagkwentuhan lang naman yung mga tao. Yung nasa labas po kami, nakita ko nakikipagkwentuhan lang naman yung mga tao sa isa't isa. Di naman nakikinig. Hindi ko nga po alam kung ano yung mensahe ng pare nung time na yon. That means, di ba, marami pang mga tao, kala nila, Lord, nagsimba naman po ako. Pero hindi natin alam, nung tinatanong pala ng Panginoon, meron ba tayong relasyon sa Kanya? Kaya po sabi diyan, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Bakit po nasabi ng Diyos na kayong mga gumagawa ng masama? Kasi po ito yung sinasabi na we are calling the name of Jesus, pero hindi naman po nagiging na isa pamumuhay po natin. Alam niyo po yung sinasabi ng mga tao na Christian ako pero pag tinignan po yung ugali, yung itsura ng pamumuhay, hindi po itsura ng mukha ng pamumuhay, hindi po makita si Jesus. Diba po na parang hidden po si Jesus. Kaya ngayon po, maliwanagan po tayo sa verse na Matthew 7:21, sabi doon, maraming magsasabi ng Lord, Lord, pero hindi naman talaga nila totoong kilala ang Diyos. Maraming magsasabi ng Lord, Lord, pero hindi naman po talaga totoong may relasyon sa Panginoon. Di ba marami pong nagsasabi ng ganyan, kahit po ang walang relasyon sa Diyos, nagsasabi po ng God bless. 'Di ba? May mga nagsasabi, good luck niyo ako sa exam ko. God bless sa exam mo, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos napaghahalo pa nga nila, 'di ba? Minsan kahit Kristiyano ko nasabi pa, good luck sa exam mo imbes na God bless po, 'di ba? Pero yung mga wala namang Diyos, God bless sa iyo. 'Di ba po? Kasi that means marami po talaga magsasabi na ng Lord, ganto ganyan. Pero totoo, hindi naman po sila nakikilala ng Diyos kasi una sa lahat, wala po silang relasyon. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayon, meron po ba talagang kilala nyo na po ba ang Panginoon? Or lang, sabi po dito, do you know God or do you just know about Him? Talaga po bang may relasyon ka na sa Kanya o alam ko lang may Diyos, 'di ba? At sabi po dito, sa tanong kong 'yon, hindi po ako nag-ask kung active po tayong umattend ng church. Kasi marami po umattend ng church pero hindi nila alam, wala pala silang relasyon sa Diyos. Sabi rin po, hindi rin po ako nagtatanong kung miyembro ka na ba ng isa pong church. Kasi sabi nga dito, marami din yung nagsasabi, ay member kami ng ganyan. Pero ang tinatanong po ngayon ay yung relasyon po natin sa Diyos. Kamusta daw po yung relasyon natin kay Lord? Malapit po ba tayo kay Lord o distant? May tinuro po si pastor sa amin, si Pastor Hem dati, tayo daw po ba yung mga follower ni Jesus na distant lang, yung sumusunod ka kay Lord pero malayo po, 'di ba? Yung Lord, yan ka lang So bakit po malayo? Kasi hindi mo po siya hindi mo po araw-araw kinakasama ang Diyos, hindi mo personally nakakausap ang Panginoon, 'di ba? Kaya parang sumusunod ka naman, pero parang ang layo po ng Diyos sa iyo. Pero ang gusto po talaga ng Lord sa atin, 'di ba? Malapit po tayo sa Diyos, as in close, magkaroon po tayo ng close na relasyon
sa Panginoon. Tandaan nyo po, knowing God is good. Tandaan nyo po, mabuti yun. Ay, buti alam nyo po, kilala nyo po ang Diyos. But God knows you is much better. Pero mas kakaiba, di ba, nakilala ka ng Diyos. Di ba, ang saya pong isipin na, katulad po nung binanggit, di ba, si Job, di ba, sabi ni Job ni Lord kay Satan, o kilala mo ba yan si Job? Di ba, binanggit yung pangalan. Gusto nyo po ba yung ganun, yung tapapabanggitin yung pangalan nyo? Kasi kilala po kayo ng Panginoon, kasi alam ng Diyos na, uy, best friend kami niyan. Di ba, mga ganun, ay, best friend ko yan eh, pero di niya alam. Di ba, mga ganun po ba kayo na best friend, pero hindi naman pala niya alam. Pag nalaman niya, baka hindi na. At sabi nga po dito, ang gagawin po natin, 'di ba? Hindi lang daw po natin kilala si Lord kasi nakalagay po sa Facebook mo, sa Facebook wall mo, sa bio mo sa wall, 'di ba? Na I am a Christian, I am saved by grace, 'di ba? Kung ano man po 'yan. Pero sabi dito, ang pagkakilala sa Panginoon po, ito po ay lifelong journey of intimacy. Sabi nga po, habang nakikilala mo ang Diyos, habang tumatagal ka po kay Lord, nakikita mo na din yung mga bagay na yung alam mo pong dati, hindi ka nagbabasa ng Bible, di ba po? Tapos na nagbasa ka ng Bible, 1 chapter a day. Pero habang tumatagal, ay, ayoko na lang ng 1 chapter, gusto ko na 7 chapters. Tapos pag sobrang matagal ka na po kay Lord, di ba, inaabot mo na ng 21. Minsan nga po, minamarathon mo pa yung Bible. Kasi habang nakikilala mo po pala ang Panginoon, tumataas din po ang level. Dati 1 oras, naiinip ka nang mag-pray sa prayer night po natin, di ba? Talagang tatayo ka na, mag-ano ka na, mag-cellphone ka na. Pero habang tumatagal, nakikita mo, ay, nakaka-1 oras na ako, nakaka-2 oras na ako, di ba po? Kaya ganun po yung pagkilala sa Panginoon. That means, lumalalim po ang relasyon mo sa Panginoon. Dati ang alam mo lang kay Lord, ang pangalan niya, kung kailan siya pinanganak, di ba po, sa Pasko, ganon. Pero ngayon, alam mo na kung ano po ang kayang gawin ng Diyos sa'yo, sa mga pagkakataon na nahihirapan ka, si Lord na po yung nalalapitan natin. Kaya po tandaan natin, ang journey na iyon, it is a surrender and transformation. Na gusto niyo pong makilala si Lord ng lubusan, isurrender po natin ang buhay natin sa Kanya at magpa-transform po tayo sa Kanya. Kasi sabi po dito, the deeper you go, the more you realize. Habang lumalalim ka pa kay Lord, doon mo pa mas lalong nare-realize. Di ba? Mas napapansin mo yung mga bagay-bagay na ayaw mo lang ng shallow. Yung parang, normal lang na ipag Sunday po sisimba ko. Pero sa normal mong buhay, sa bahay ninyo, nagbabasa ka ng Bible, gusto mo, close na close mo si Lord. At sabi nga po dito, God didn't reveal Himself to the casual and comfortable. Alam niyo po, yung pag-pray ka lang ng, Lord, ipakita po sarili mo sa akin, ipakilala mo po ikaw sa akin ng mga 3 minutes lang, 15 minutes, hindi po magpapakita ang Panginoon sa ganong oras. Di ba nga po yung nakwento ko sa inyo, yung kay David Diga Hernandez, di ba, nagpray po siya, nagpatugtog siya, tapos talagang ilang oras na, pero hindi niya po nararamdaman ang Panginoon. Kaya ano pong ginawa niya? It takes daw po hours. Ibig sabihin, isang kalahating araw na siya nagpipray, hanggang umabot na po siya ng gabi. Kasi every time daw po na nag-take time tayo sa Panginoon, nagkakaroon daw po tayo ng hunger at saka desperate na talagang makilala po ang Diyos. Kaya po ang mga gusto pong makilala ang Diyos, sila po yung mga seeker ng Panginoon. Talaga pong pag may gawain ay attend. Lahat yung dati nga po, 'di ba, yung mga bagong kabataan, kapag bago pa lang sila kay Lord, excited sila, lahat po ina-attendan nila. Dapat maging ganun daw po tayo, magkaroon tayo ng hunger at saka thirst sa paglapit sa Panginoon. At sabi po dito, knowing about God, not make you religious. Tandaan niyo po ha, yung gusto niyo po ba matawag kayo, ay napaka-relihiyoso naman ng taong yon. Di ba po ang positive naman niya pakinggan? Pero mas maganda po, di ba, na ay may relasyon sa Diyos. Parang ayun po yung mas maganda, di ba? Kaya sabi dito, but knowing God will ruin you. Bakit po will ruin you pag nakilala mo ang Panginoon? Sabi kasi dito, will ruin you in the best way possible. Bakit po sisirain? Aalisin po kasi ni Lord yung mga pangit at papalitan niya ng maganda. Di ba po? Yung mga dati comfortable ka na lang mahiga sa bahay nyo, comfortable ka na lang na gumising ng alas 11 kasi ganun ka talaga gumigising, pero nakilala mo si Lord, gising na akong alas 8 kasi magisimba pa ako. 'Di ba yung mga ganun daw pong bagay? At sabi din po dito, ayan, it will change
babaguhin po tayo. Lahat po ng mga dati gusto nating gawin na hindi naman po nakakalugod sa Diyos, inaalis na po ng Panginoon. Binabago ka po niya paano ka magsalita. Dati yung salita mo, bawat sentence o bawat word, may mura o kaya may negative words. Ngayon po, hindi na. Salita na ng Diyos ang namumutawi sa mga labi mo na rin po. Tapos sabi dito, babaguhin ang pamumuhay mo. Kung ang pamumuhay mo dati, hindi ka maayos o kaya unhealthy yung living mo, inaayos mo na rin po. Kasi gusto ni Lord na magamit ka pa. Sabi rin po dito, binabago ni Lord kung paano ka magmahal. Kung dati, minamahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, pinapansin mo lang yung pumapansin sa'yo, ngayon hindi na. Kung paano magmahal si Lord, ganun ka na rin po magmahal. Nagiging selfless ka na. Sabi rin po dito, at iba na rin po ang tingin mo sa mundo. Dati ang tingin mo sa mundo, wala tong kwentang mundo. Pangit tong mundo namin. Pero naging Kristiyano ka na, masaya ka na pong mabuhay. Gustong-gusto mo ng, bakit ka masayang buhay? Kasi magisimba pa ako. Kasi makikilala ko pa si Lord. Marami pa akong i-share sa mga tao patungkol kay Jesus. Diba nagiging gano'n na po yung perspective mo. Kaya po yung mga estudyante namin sa amin dati, ina-encourage namin na dapat nga mas maging masipag ka pumasok kasi may care group pag nasa school. O kaya kapag pumapasok ka, masashiran mo yung classmate mo, di ba? Laging opportunity yung pagpasok. Gano'n na po yung mangyayari sa'yo. Gano'n din po sa mga nagtatrabaho. Hindi yan ba, Monday na naman, di ba? Parang tinatama. Dapat excited ka kasi sino kaya bago kong shesheran? Ano kaya, Lord, yung i-share ko kaya kung may makatabi ka sa jeep, sa tricycle man yan, o sa bus, di ba? Tapos dapat lagi nyo pong talagang sabihin na, Lord, sino po yung may meet ko ngayon? Alala nyo po yung binanggit ko nyo po, napaka-prayerful nun. Tapos lagi niya lang pong sinasabi na, Lord, one person a day, na kung sino makatabi niya, ay nako, sure na sure. Shesheran niya po talaga yun, na ang tatanong niya lang, kamusta, anong pangalan? Mamaya-maya po, na-share niya na po ang Panginoon sa kanya. Bago pa sila matapos o makarating sa destinasyon, o na-share niya na po si Jesus, na pag-pray niya pa po yung tao na yun. Kaya ganun po. At sabi rin po dito, so don't settle for the surface level of faith, for you are created for the divine depth. Hindi lang daw po tayo create na para lang sa surface na level. Yung alam niyo po yung yung middle lang, yung okay lang, kilala ko si Lord, pero hindi ko siya ganun kalalim na kilala. Basta kilala mo lang po ang Panginoon. Di ba? Hindi daw po ganun. Tayo po ay create para sa relasyon sa Diyos at malalim na relasyon sa Kanya. Kaya ang unang stage po ay ito po. Knowing about God. Ayan, knowing about God. Ang una pong stage, ito po yung kilala. Uy, kilala ko yan si Jesus. Ang tawag po dyan, the crowd stage. Alam niyo po ng panahon ni Jesus, pag narinig po ng mga tao na nandyan si Jesus, ano pong ginagawa nila? O naglalakad na punta doon. Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto lang po nilang masaksihan yung miracles, signs, and wonders ni Lord. Gusto nila ng healing, gusto nila ng power ng Diyos. Kaya alam niyo po, yung mga taong to, ayan po yung mga stage na, ayan lang po, yung nasa malayo, alam lang, may service ngayon, nandyan lang si Jesus. Ayan po ang knowing about God. Sabi diyan, Jesus have many crowds, but not truly follow Him. Marami po yan, di ba? Yung marami, makakakita ka po, marami kapag may Jesus Reign, ang daming sa Jesus Reign, di ba? Ang dami-dami po mga tao, bipicturean, bibidyohan, pero yung normal day nila po, hindi naman talaga nila sinisik ang Panginoon. Doon lang po pag may event. May mga ganun din po sa church minsan. Yung mga eventually po, ay meron po tayong Christmas party. Aba, dadami yung magsisimba. Pag normal na araw, ay wala po. Parang ganyan po yung crowd stage. Na kung saan, dagdag ka lang sa bilang, pero hindi mo naman gustong mapabilang na maging follower ni Jesus. Sabi diyan, they've been informed but not transformed. Ayun, dito po si Jesus sa lugar na to. Pupunta lang po sila doon, na-inform sila, pero ayaw po nilang matransform. Ganun po ang maraming tao. Kaya alam na po namin, sa church, meron po talagang mawawala. Sa church, meron po talagang hindi tatanggap ng mensahe. Kasi po, kailangan i-transform ka eh. Yung iba, hindi po nila kayang isuko yung mga bagay na ayaw nilang isuko sa Diyos. Kaya ang nangyayari, nawawala po sila. At sabi nga po dito, it requires sacrifice. Pero yung mga nasa crowd stage, wala po silang sakripisyong ginagawa. Sabi sa Psalms 103:7, ipinahayag niya kay Moses ang kanyang pamamaraan. At inihayag niya sa mamamayan ng Israel
ang kanyang mga gawaing makapangyarihan. Ibig sabihin po niyan na para makilala po natin ang Panginoon, sabi po diyan, inihayag na ni Lord. Ipinakilala ni Diyos ni Lord ang buhay niya, ang sarili niya sa mga tao. Pero sabi nga po dito, tandaan niyo po, ang pagkilala sa Diyos ay hindi lang po yung may memorize kang verse. Kung sabihin niyo, ay, meron po akong memorize na verse, o kilala ko na po si Lord, hindi lang daw po doon. Hindi lang din po yung pag-attend ng mga services. Sabi diyan, sabi po dito, ang pagkakilala sa Diyos ay ang pagkakaroon ng relasyon po sa Kanya, hindi lang po routine. Diba? Ay, ano ngayon? Sunday ngayon. Nakasanayan na po natin kaya sisimba tayo. Hindi po ganon. Kundi dapat po relasyon. Alam niyo po yung excited kang makita ang Diyos. Ganon daw po. Kung kayo, pag meron kayong crush sa school, diba? Excited kayo pumasok. Pero dapat ganon din po sa Diyos. Yung parang hindi po routine na yung alam niyo po pag sinabing routine, pag may Sunday po kayong naramdaman na parang nakakatamad magsimba, pero kikilos ka pa din kasi nakasanayan mo na po, ayun po yung routine. Pero alam niyo po ang relasyon sa Diyos, Saturday pala ng gabi, pinaplansya mo na yung damit mo, excited ka na. Ako po ganun, ano kayong susutin ko bukas? Tapos nag-isip na ako sa isip ko ng mga color ng mga damit ko, di ba? Kaya dapat ganun din po talaga, yung excited ka po talaga. Hindi yung yung kinabukasan, kung ano-ano nang nangyari, late ka na nagising, late mo na nagawa yung mga ganito kasi alam mo palang may gagawin ka ng Sabado, sa Linggo, ikaw pala magtuturo. Aba naman, Sabado mo pa ginawa yung pag-edit mo, di ba? Kaya ang hirap po nung ganon. O kaya ganon din po sa alam mo namang may gagawin ka, biglang, ay, gagawin pala ako kagabi, hindi mo tinapos. Ayun po yung mga routine na lang. At sabi po dito, sabi rin po dito, they love what He did, but not who He really was. They knew about Jesus, but they didn't know Jesus. Pag gusto lang nila, hindi naman po nila love si Jesus. Ano po ang gusto lang nila makita? Yung power, yung kapangyarihan ng Diyos. Ay, nagpapagaling ang Diyos. Di po, kaya nga po yung mga sinasabi sa mga doon po sa mga mass evangelism na nagpagaling po si Lord, di ba? Pinagaling yung mga may sakit. Tapos next weekend, babalik din po ulit sila. Alam niyo po kung bakit? Kasi tinanggal na ni Jesus yung sakit po nila, tinanggal ng Panginoon yung sakit, pero hindi naman po tinanggap si Jesus. Kaya sabi, di ba po, ang demonyo, di ba? Sabi doon, naalala niyo po yung isang demonyo na sabi niya, pinaalis, di ba? Inalis po ni Lord yung demonyo sa kanya na isa. Tapos sabi doon, yung isa ng demonyo na yun, babalik din po yun sa kanya at magtatawag pa ng pito pang kasama para pumasok po dun sa loob nun. Kaya diba, ang worst po nun na kapag ikaw po nakilala mo na ang Diyos, tas tumalikod ka po sa Diyos, mas worst po yung mangyayari sa'yo. Kaya nga minsan, diba, yung sasabi yung mga taong sana hindi na lang nila nakilala ang Diyos kasi parehas lang, mas worst pa yung magiging mangyayari sa kanila. Pero sa ating mga nakakilala sa Diyos, wag na po natin sanang naisin pa na wag makilala ang Diyos, diba? Kundi talagang mas lumalim po tayo sa Kanya. Ang example po ng knowing God na stage, ito po, yung kilala mo yung tao pero di ka kilala. Ang example niyan, yung mga idol natin na mga artista. May mga ganyan pa po ba kayo? Yung ina-admire natin sila. Tapos, ayan, wala na, praise God kung wala na po, di ba? Nag-save po tayo ng picture nila sa phone natin. Pag nakita yung artista, ay, picture po tayo, di ba? Ngayon po, ang mga idol namin, hindi naman po sa idol, yung mga hinahangaan po namin, yung mga preacher na po, pag nakita si Pastor Vlad, ay, pa-picture tayo dyan. Kapag nakita sila, sana makita yung iba, di ba po? Yung mga iba pang mga preacher, ganun po, si Bong Saking, yung mga ganon na lang po. Pero, hindi naman po to the point na inalam ko na ang buong istorya ng buhay niya, ilang taon na siya, sinong pamilya niya, di ba? Kasi may mga tao pong ganun, yung sobrang idol mo, pati pananamit niya, inalam mo na, di ba? Tapos ang nangyari, pag dumating sa kilala mo siya, di ba? Buong pamilya niya, buong angkan niya, pagdating po sa stage, nag-concert na siya, sigaw ka ng sigaw ng pangalan niya, hindi ka naman po niya kilala. Di ba? Ganun po ang sinasabi dito na knowing God, na pwedeng sabihin natin, kilala ko po si Jesus, pero ang tanong, kilala ka ba ni Jesus? Di ba po? Kaya sabi po dito, may mga times po na nagiging ganyan daw po tayo. Ginagawa lang po natin si Jesus na parang na pedestal, nasa taas, pero hindi po nainisip po natin, hindi natin ma-reach ang Panginoon. Pero ang totoo, hindi po siya katulad ng mga artista na yan na, oy guard, huwag niyo palapitin sa akin daw mga to, hindi po ganun. Kasi si Jesus, lahat po nilalapitan niya. Kahit nga po yung sinabi ng mga disciple na, ilayo niyo yung mga bata kay Jesus. Ano bang sabi ni Jesus? Huwag ilayo sa kanya ang mga bata. Kasi kahit sa mga batang iyon, nabibilang ang kaharian ng Diyos po, diba? Tapos meron pang isa, sabi no,
Sabi ni isang disciple, tumahimik ka nga. Kay Bartimaeus po, di ba? Pero sigaw ng sigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Di ba? Sigaw po siya ng sigaw. O sa kakasigaw niya po, lumapit si Jesus. Ganun po ang Panginoon. At sabi nga po dyan, alam po nila yung mga taong kilala po si Lord, alam lang po nila ang doctrine. Pero hindi po nila kilala ang tinig ng Diyos. Kung wari po sa atin, pwedeng ang Bible maging knowledge lang po yun sa atin. Ay, alam ko si Jesus, pinanganak siya sa Bethlehem. Ano siya, isa siyang Nazareno. Ganto siya, ganyan-ganyan, di ba? Pwedeng doctrine po yun. Knowledge patungkol sa Diyos, pero hindi po natin nalalaman ano ang tinig ng Diyos. Pwede pong alam natin ang mga theology, di ba, patungkol sa Panginoon kasi narinig po natin sa preaching, pero hindi naman po natin naranasan yung presence ni Lord. Ganun po yung stage ng knowing God. Sabi dyan, they been informed but not be transformed. At ang danger po dito ay in-spend mo yung whole life mo talking about God and still die without Him. Alam niyo po yung talking about God, yung sinishare mo sa iba si Jesus, nagtuturo ka ng one-to-one, nagsasabi ka ng ganito, pero ikaw po pala, wala kang relasyon sa Kanya. 'Di ba? Kaya ang hirap po ng ganun. Kaya dapat, ang sinishare mo na si Jesus, meron ka pang relasyon sa Kanya. 'Di ba? At sabi dito, hindi po tayo, sabi diyan, you were not made to be a fan in a crowd. Hindi ka lang fan, ikaw ay friend in a fire. Ibig sabihin, ikaw ay kaibigan ng Diyos. Katulad po ng ni Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Sinamahan sila ng Panginoon. Jesus is a friend in a fire. At sabi dito, knowing about Him won't save you. Tandaan niyo po hindi ka maliligtas na kilala mo lang ang Diyos. Only knowing Him will. Tandaan niyo po, yun talagang alam na alam mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ayun po ang unang stage. O, tayo po ba ay ganyan? Kilala lang po si Lord. O, ngayon, magkaroon na po tayo ng relasyon sa Kanya. Pangalawa, believing in God. Ang pangalawang stage, ito naman po yung conviction in God stage. Ito na po yung naniniwala ka na, Lord, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ngayon, nasa stage ka na po ng lahat ng sinasabi sa'yo. Talagang, ay, opo, tama. Diba, agree ka. Ayan na po yung stage na yan. Ibig sabihin, may mga pagkakataon ng yung conviction stage, ito na po yung mga pagkakataon na biglang magsisigarilyo ka, tapos may isip mo na, ay, ayaw na nga pala ng Panginoon to, tinatanggal mo na po. Biglang manunod ka sana ng movie, umuubusin mo sana oras mo doon, buong araw ka sana manunod, kasi naisip mo na, convict ka na, ay, di pa ako nagbabasang Bible Ayan po ang believing in God. Sabi po dito, you believe He exists, di ba po? You believe He created this world. You believe He is powerful, holy and real. Naniniwala ka sa mga sasabi na yun, si Jesus ang nag-create sa atin. Ang makapangyarihan ng Diyos natin, siya ay totoo. At sabi dito, tandaan niyo po, believe alone doesn't mean you know Him. O, isa pa pong dahilan, hindi po porket naniniwala ka, ay kilala mo na. Kaya medyo lumalalim po yan. Kanina, knowing lang. Narinig mo lang ang pangalan ni Jesus. Ngayon, naniwala ka na. Pero sabi diyan, hindi pa yan yung totoong, yung alam niyo po yung sobrang kilalang kilala mo na ang Diyos, ang lalim mo na po sa Kanya, di ba? Kaya sabi po sa James 2:19, naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti iyan. Ayan po ang sabi Pero kahit ang masamang espiritu man, ay naniniwala rin at nanginginig pa nga po sa takot. Diba? Kaya isipin nyo, nasa pangalawang stage pa lang tayo, believe. Pero alam nyo ba na kahit ang demonyo, naniniwala din siya, natakot lang nga siya. Naalala nyo po yung kwento sa Gadarenes, yung pag binasa niyo po yung Bible, meron po doon, nakatira na po siya sa cemetery, tapos nababaliw po siya. Kasi nga po, meron po siyang bad spirit. Kaya po yung mga baliw, possible po na may bad spirit. Pero di natin alam ilan ang nakatira po sa kanila. At alam niyo po yung baliw na yun, walang sa tamang pag-iisip po yun. Ang ginawa ni Jesus, nung nakita niya yun, di ba, nilapitan niya po, ano pong sabi ng mga demonyo? Nag-fear po sila. Nag-tremble, di ba, na sabi nila, ay, kilala nila si Jesus. Kaya alam niyo po, sa panginginig nila, sabi nila kay Jesus, Lord, huwag niyo lang po kaming palayasin dito. Dalhin niyo na lang po kami sa mga babuyan para doon daw po sila makasanib. Di ba? Tapos after po nung sumanib na sila doon, ayun, nagwala yung mga baboy, kaya napunta sa tubig at namatay. Kaya yung mga taga doon po ang sabi, huwag ka na Jesus pumunta dito Kasi nakita nila, magaling na, maayos na yung baliw.
hindi man lang po sila naging thankful doon. Ano po ang inisipan nila? Yung mga baboy po na pagkakakitaan nila. 'Di ba? Kaya ito po yung sinasabi na kung naniniwala lang po tayo sa Diyos, kahit po ang demonyo naniniwala siya sa Diyos, ano ang pinagkaiba natin sa Kanya? Kaya pakibalik na po, sabi diyan, belief is not the finish line. It's just the starting point. O kapag naniwala ka, very good po yun. Malaking tulong po yun ha. Isang bagay sa Kristiyano na pamumuhay mo, kailangan mong maniwala palagi. Naintindihan po? Pero starting point pa lang po yan, nagsisimula ka pa lang. Kasi ang danger dito, you can believe in God and still live like He doesn't exist. You believe but still sleep. Still have your idols. Ito po sa ano po ang believing in God na stage, ano po ang danger diyan? Pwedeng naniniwala ka, pero pag uwi mo, same pa rin po ang buhay mo. 'Di ba? Napansin niyo ba 'yon? Kayo po ba yung gano'n na pagpunta mo sa church, ay basang Bible, nabuksan yung Bible first time ng isang linggo, 'di ba? Pag uwi sa bahay, normal na ulit. Sleep. Sabi sabihin po kasi ng but you still sleep, hindi pa rin po ikaw on fire, parang paano ka pa rin, ang tawag doon, prente-prente po sa Kristiyanong pamumuhay. Tapos yung still have your idols, kumakanta ka pa rin ng mga worldly songs, nanonood ka pa rin, naubos mo yung oras mo, kaka-telenovela, mga teleserye po, di ba? O kaka-cellphone natin, kakanood ng reels, ayun po yung mga sinasabi diyan. Kaya sabi dito, because belief without surrender is dead. Alam niyo po, isa lang bagay na kapag daw maniniwala ka na, isurrender mo na. Naniwala ka palang makapangyarihan si Lord. Naniwala ka palang powerful ang songs para sa Panginoon o lahat ng mga worldly song mo, i-ano mo na, i-delete mo na. Nang sa gayon, yung paniniwala mo talagang maging maayos. Tulad po nung sa picture, naniniwala ka na merong tubig, di ba po? Kasi naniniwala ka na yung tubig, kapag ininom mo po yun, sabi doon yung tubig makakapag-refresh sa iyo. Tama? Wari, pag jogging ka po ng jogging, di ba? Ang una mong hahanapin para ma-refresh ka, water po. Pero sabi diyan, pero kung tititigan mo lang po yung tubig, katulad ng lalaki na yan, ay, tubig, di ba? Sabi diyan, hindi mo inumin, hindi ka po mare-refresh. Pwedeng mamatay ka pa, di ba? Ganon din po sa paniniwala natin. Naniwala ka lang na totoo si Jesus, pero hindi mo naman po tinake si Jesus as your personal Lord and Savior, wala din po yun kwenta. Kaya tandaan nyo, ang paniniwala, samahan ng pamumuhay patungkol sa bagay na yon. 'Di ba? Sabi sa church, mag-pray lang kami kahit hindi nadalhin sa ospital yung yung may sakit, gagaling. Pwedeng kung i-claim mo yon, ipapamuhay mo po yon, mangyayari. Pero kung nag-iisip ko sa isip mo, dalhin ko na kaya sa hospital to kasi may sakit wala namang gamot. O kaya bilhan ko kaya agad to ng gamot. Ang mangyayari, hindi po kikilos ang Diyos. Imbes na kung naniwala ka pala, ipamuhay mo yon, samahan mo ng prayer, gumaling na po sana siya. Ganun din po sa tubig. Lahat po tayo ganun. Hindi po yung pag nakita natin yung dagat, hindi po tayo mare-refresh unless mag-swimming ka doon ka, maligo ka. Una, pag sa uwiskap, init na init ka Pero pag naligo ka, di ba, mararamdaman po yung refreshment. Ganon din po sa Diyos na kailangan, wag lang po tayong maniwala, isa pamuhay po natin yon. Di ba? Pag time na tinuro sa amin na yung battle daw, nag-bring to ng great blessing, doon na yung time na i-take mo na yon. Lord, ikaw ang bahala sa akin, palakasin mo po ako sa battle na ito. Nang sa gayon, ma-receive niyo po ang blessing. Wag lang po yung naniwala lang po tayo, pero di naman po natin gagawin. Wari, pre-niche, di ba? O magtutawad tayo. Ay, naniwala ka naman, magpatawad para makalaya. Pag dumating na yung time na may kaaway ka, ay, hindi mo patawad, di ba? Hindi mo po sinasapamuhay yung ganong bagay. Sabi dito, you can believe Jesus is Lord, but if He is not Lord over you, your belief is useless. Di ba po? Ay, opo, si Lord, Diyos po talaga yan. Pero yung pamumuhay mo, parang wala namang Diyos, di ba po? Useless din po yan. Dito, many Christians says, I believe in God, but there is no fruit. Malalaman niyo po na naniniwala ka lang sa Diyos, pero hindi mo naman ginagawa kapag walang bunga. Diba? Ano po ang bunga ng banal na spirito? Yung love, yung joy, yung peace, yung patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ayun po ang mga bunga. Malalaman po natin na talagang buhay ang Diyos kasi nakikita natin sa church. May, nagbubunga o maayos, di ba? Nagkakaroon ng miyembro, nakikita yung mga miyembro na nagbabago. Kaya alam niyo po, hindi po bunga yung napakaraming miyembro. Tandaan niyo po yan
yung maraming tao, maraming miyembro, very good po yun, maganda po yun. Pero ang pinaka-great po sa lahat, yung nakikita mo yung bawat isa doon na nagbabago. Di ba po? Hindi tayo magpaparami dito, maglalagay ka ng mga tao po dito, pero Sunday lang po pala natin sila makikita. Tapos pag tinignan po natin ang pamumuhay nila sa labas, normal lang po, parang walang pagbabago. Kaya ang prayer po natin palagi, Lord, baguhin niyo po sila, magkaroon po talaga ng bunga. Though hindi naman po yun on the spot, talagang it takes time, pero mas masaya po yung ganun. Mas matutuwa po si Lord na 10 lang kayo dyan sa church. Pero yung 10 yun, solid kay Lord, mas masaya po ang Panginoon kaysa 100 kayo sa church, tapos 10 lang pala ang pupunta po ng langit. Ayun po yung ikinakalungkot ng Panginoon. Tapos isa pa po, naniniwala ka kay Lord, pero walang obedience. O isuko mo na yung mga kasalanan mo. O sabi sa 10 Commandments, sabi sa sa Bible, tanggalin mo na to. 'Di ba ayaw nating sundin po minsan. Sabi po dito, no transformation. Nagsisimba ka, pero pag uwi ng bahay, ganun pa rin po. Sunod, sabi ito, walang pagkalalim po. Hindi natin maunawaan yung preaching nung 1 year, habang nakapang 5 year ka na, hindi mo pa rin mag-gets. Di ba? Hindi ko nag-gets ang sabi sa preaching. Di ba? That means po, walang pagkalalim. Sabi dito, they treat belief like fire insurance, as if believing in God will automatically means you live with God. Hindi po yan fire insurance na kapag pag pinapuyan ka, 'di ba? Catch fire, be on fire, 'di ba? Ay, okay na, buhay na para kay Jesus. Di po yan ganon. 'Di ba? Kaya nga po may mga tuturo din po sa amin na hindi porket ang lakas ng tongues niya, tapos ito mahina mag-tongues, ay siya na yung mas malalim, yung isa hindi. Hindi daw po ganon. Hindi porket sigaw ng sigaw tong siganto, tsaka ang lakas ng pamanta, 'di ba? Siya na yung mas malalim. Sabi po doon, nakikita yun sa bunga niya. 'Di ba? Kahit ito, ang lakas naman ng tongues, pag-uwi naman sa bahay, baka ang lakas din ng sigaw, di ba po? Anong silbi? Yun yung mahina yung boses, pag-uwi naman sa bahay, mahina pa din, di ba? Mahinahon, nakakausap ng maayos, di ba po? Nakakatuwa yung ganon. Kaya hindi ko rin naman po sinasabi na kapag ito naman ang ingay ng tongues, hindi naman din po siya malalim, di ba? Iba-iba po yun. Sabi nga po, di ba, ang Holy Spirit, iba't iba siya kumilos. Pwedeng fire, di ba? Yung mahinahon, yung mahinhin, at biglang sumisigaw, di ba po? Tapos, minsan naman, as a dove naman, gentle naman po, di ba? Batong tahimik kaya ng prayer niya? Yung pala, kahit tahimik yun, kinakausap na pala siya ni Lord. Nasa langit na po pala siya, di ba? Kaya iba-iba po talaga. Kaya nasa pagkalalim po yan. Pag kinausap mo po pala, ay, ang dami ko palang malalaman patungkol kay Lord, di ba? Nasabihan na po ba kayo ng ganon? Na alam mo po, patuwing kausap kita, parang ang dami ko pong natututunan yung ganong bagay, yung nalilip up po sila, na-encourage, dapat ganon na po tayo bilang Kristiyano. Hindi yung pagkausap kita, ayaw kitang makita. Kasi baka utangan mo lang ako. Kasi baka awayin mo lang ako, na ganito ako, ganyan ako, wag pong ganon. At sabi po dito, the Bible doesn't say, believe and stay the same, but repent and follow me. Tandaan niyo po, hindi po sinabi ng Bible na believe and stay the same. Sabi po, repent and follow Jesus. Pag naniniwala ka na sa Diyos, ay, naniniwala na kay Lord, hindi na ganito yung mga pinapaniwalaan ko. Dati nagpipray ako sa Rebulto, sa kay Santo Niño, kay Santo Niña, di ba? Kay mama ko si Mary, di ba? Dati ganyan po ako. Pero nung nakilala mo na si Lord, hindi pala. Kay Lord pala direct dapat ako magpray. Naalala niyo po yung post, Pope Leo po. Nakita niyo po yung post niya, pinost pa ng Bible, yung Pope. Kasi sabi niya, di ba, yung mga yung mga tao, pray kay Mary, hindi naman siya ang nagligtas. Wala siyang kinalaman sa salvation ng mga tao. Di ba, kaya natuwa ako dun, sabi ko, buti na lang, may Pope na ganito, di ba, na nagbabasa ng Bible, na alam niyang walang kinalaman si Mary doon. Pinanganak niya lang, pero wala siyang ginawang kahit ano doon. Wala siyang righteousness doon, kundi si Jesus lang. Bakit naman merong Jesus? Bakit naman sinasamba niyo yung Mary na yon? Dapat si Jesus. Ganun po yung sinabi niya. Kaya nawa, marami po ang makaalam. Diba? Nawa sa Catholic na malaman ng mga taong pagbabasagin na po nila yung mga Mary nila kasi hindi po pala yun ang nagligtas, si Jesus pala. Nawa po, may ipakalat pa yung ganon, di ba po? At sabi rin po dito, kaya ito po yung sasabing nag-repent, kaya sumusunod po sa Diyos, di ba? Sunod, belief is necessary but it never turns into obedience and birth intimacy. Alam niyo po, mahalaga po ang belief.
Pero sabi doon, kapag hindi po tayo, yung paniniwala natin hindi nag-turn into obedience at saka intimacy kay Lord, wala din daw po yun kwenta. At tandaan nyo po, hindi lang daw fantasy, kundi faith po ang hinihiling po ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Hindi lang mag-fantasize tayo na Diyos siya, dakila siya, 'di ba? Yung ang galing-galing mo pong namumutawi sa mga labi mo yung mga magandang salita patungkol kay Lord, pero hindi naman po makita sa buhay natin. Huwag daw pong ganon. Sabi dito, Jesus don't need fans, but followers who obey Him. Tandaan niyo po na hindi po kailangan ni Jesus ng fans, kundi mga followers po talaga. Kaya po sabi dito, ang paniniwala po ba natin ay nagbabago ng behavior natin? Yung faith daw po ba natin ay talaga na-interrupt yung mga flesh natin? Kasi daw po, ang paniniwala, sabi diyan, na may kasamang pananampalataya, it will transform us. Ito po ang pangatlo. Experiencing God. Experience, na-encounter mo na ang Diyos. Sino po dito na-encounter, wag na lang pala tumas ng kamay, na-encounter nyo na po ang Diyos. Talagang nasabi mo talaga na, sa lugar na to, na-encounter ko ang Panginoon. Sa oras na to, nakasama ko ang Diyos. Kasi sabi po dito, these are things get real. You know about Him, you believe in Him, and now, you encountered. Alam niyo po, mahalaga po yung kilala mo ang Diyos, ha? Maniwala ka po sa Diyos, mahalaga po yan. Kasi kapag nakilala mo na ang Diyos, sabi diyan, nakilala mo na siya, tapos naniwala ka na, talagang malapit na po itong bagay na to. Sabi po dito, you have moments you can't explain. Ayun po yung mga sinasabing, ito po para malaman yung na-encounter nyo na pala si Lord. Meron kang mga moments sa buhay mo na hindi mo maintindihan. Moments where His presence hits you like a flood. Moments where your tear poured out to your soul before your mind could catch up. Moments that you knew He was in the room, you can't fake that. Alam niyo po, ang encounter kay Lord, hindi niyo po ito mapepeke. Hindi niyo po ito maloloko. Kasi pag si Lord po ang kumilos sa buhay mo, talagang mananatili yan. Sabi po dito, once you taste it, you will never satisfied with religion again. Kapag nagkaroon ka talaga ng encounter kay Jesus, abay wala ka nang paki sa religion. Nalala niyo po yung mga Muslim? Ang Muslim, napakaano po nila, higpit po nila, diba? Pag ikaw, tumiwalag ka sa pagka-Muslim, papatayin ka. Ganun po ang consequence sa kanila. Pero meron po, bakit tayo mga nakikita na nagtitestify ng mga Muslim? Kasi once na encounter nila ang Panginoon, hindi na sila ma-satisfy sa mga religion. Ano yun po nila ang religion ng Islam kung wala naman dun ang Diyos? Di ba po? Kung saan mo nakilala talaga ang Diyos, kung saan ka talaga lumalim, di ba po? At kasi, hindi naman po religion ang hinihingi ni Lord sa atin, kundi paulit-ulit po tayo ito, relationship sa Panginoon. Ayan, yung Genesis 28:13. Sabi po dyan, nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupain ito na iyong hinihigaan. Nung time pong yun, si Jacob po, di ba po umalis siya kasi dinaya niya po yung kapatid niya. Tapos sabi po ni Isaac, tsaka ni Rebecca, di ba? Tama ba? Ayun, ni Rebecca, di ba pumunta po siya sa kamag-anak ni Rebecca. Kaya pang nangyari, nung habang nasa po siya, wilderness, habang nasa kalagitnaan siya na tumatakbo, lumalayo, nakita niya po ang Panginoon. Di ba? Napahinga siya doon, tapos nagulat siya, sabi niya, hala, nandito ang Panginoon, naranasan ko ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Di ba? Isipin niyo po yan, si Jacob, di ba? Kakagaling lang sa pagtakas sa pandaraya niya, di ba? Pero nagpakita ang Diyos. Kaya wala po tayong masasabi na hindi na siguro magpapakita sa akin ang Diyos kasi masama ugali ko. Hindi po. Kung talagang gusto mo pong talaga ang Panginoon, talagang inaas mo siya, sinisik mo po siya, kahit nga po ang yung mamatay tao, kaya pong hulihin ng Diyos at bihagin para ilapit po sa Kanya. Tandaan niyo po yan. At sabi po dito, nung nakita po ni Jacob, nakita po ni Jacob yung hagdan na yan, sabi ito, it opened his eyes and awaken his soul. Bigla siyang biglang umayos, biglang naging malakas na siya, umayos siya, nagpatuloy na po siya sa lakad niya. At nagulat siya, nasabi niya pa, nakita ko ang Diyos, pero hindi ako namatay. Diba? Doon niya nasabi na talagang kumikilos po ang Diyos. Kaya alam niyo po, pag na-encounter niyo po si Lord, magugulat na lang po ako, pag totoong na-encounter ng bawat yan si Lord, ay hindi ko na po kailangan mag-chat sa GC, andyan na po kayo.
'Di ba? Yung alam mo na yung gawain, magugulat ka pag totoong na-encounter ng tao si Lord, hindi na yan pa-late-late, hindi na talaga yan mawawala-wala. Sunday, andyan. Next Sunday, wala. Sunday, andyan. Pag totoong na-encounter niya po ang Panginoon, aaraw-arawin niya pong lumapit sa Panginoon. Ganun po ang totoong naka-encounter sa Panginoon. Kaya sabi po dito, encounters are not destination. Yung encounters po natin kay Lord, hindi yung destination mo. Invitation pa lang yun. Ayun yung magsisimula na kung saan talagang magkakaroon ka ng hunger and thirst sa Panginoon. Kaya nga po yung mga Welsh revival, yung mga revival ng unang panahon, nung na-encounter nila si Lord ng unang araw, aba naman kinabukasan bumalik po sila. Ikatlong araw bumalik, ika-4, 4, 5, 6, 7, buong araw nandun po sila. Nung umaga hanggang gabi, ganun po ang ginawa nila. Kasi ganun po ang naka-encounter kay Lord. Pag na-encounter mo po si Lord, hindi mahirap isuko sa Kanya lahat ng pinapasuko niya po sa iyo. Sabi rin po dito, God doesn't want only to give you moments. Ayaw niya lang po ng moments lang na ganyan. Ayaw lang po ni Lord ng ganun na saglit na moments. Ang gusto ni Lord, talagang momentum, talagang ayun dun nagsimula, pero tuloy-tuloy. Hindi lang po in one moment, kundi sabi doon tuloy-tuloy. Ang gusto niya po, hindi lang moments, kundi movements. Mula sa moment na yon, nagkaroon ng movement, nagbago. 'Di ba? Nagulat na lang tayo na, ay, active ka na, ay ano na, nagbago ka ng buhay, di ka na ganyan. Kasi yun po yung nangyayari. Kaya alam niyo po, yung sa transfiguration of Jesus, nung nakita ni Peter po, 'di ba? Nakita ni Peter si Moses, si Elijah. Anong sabi niya? Panginoon, magtatayo po ako ng 3 tents, ng 3 altar po para sa inyo. 'Di ba? Ganun siya ka-excited nagsasabi, 'di ba po? Kasi ganun po yung momentum na dahil naranasan mo yung presence ni Lord, ay dito na tayo tumira. Ganun po minsan. Pero tandaan niyo po, ang gusto ni Lord, movements. Kinabukasan, nagpe-pray ka na sa mga tao. Kinabukasan, nagpe-preach ka na sa mga tao. Diba? Di ka naman pastor, pero nag-preach ka, magandang bagay po yun. At sabi dito, God wants to dwell in us. Na alam niyo po, pag dumating na po, na-encounter na po natin si Jesus, ang gusto po ni Lord, manirahan po sa atin. Yung alam niyo po, yung araw-araw dyan nakatira ang Panginoon sa puso nyo, sa inyo mismo, na kung saan wala po makakapigil sa inyo. Sabi po dyan, if you experience God, don't stop there. Let it drive you to obedience, let it birth hunger in you, let it wreck your routine, and make you desperate for more. Kapag na-encounter mo na si Jesus, ayaw mo na lang po ng simple. Gusto mo na more of Jesus. More of Him na po ang gusto natin. Kaya sabi po dito don't just settle for visitation. We were made for habitation. Hayaan natin na sabihin natin kay Lord, Lord, gawin na po ang buhay kong banal mong tahanan. Di ba yung laging ang prayer po, Lord, wag ka lang pong bumisita sa amin. Manahan ka po sa amin. Ang 4 naman, walking with God. Walking na, naglalakad na tayo kasama ang Diyos. Sabi, ang stage na yan, ito na po yung friendship stage. Ano daw po yan? Friendship stage. Ganun pang magkaibigan, di ba? Na talaga namang kahit sa CR, sasamahan ka. Di ba po? Na ano nyo na po yun sa mga kaibigan na kahit sa CR naman talaga, magkasama pa rin po sila. Pero si Jesus po, kahit naasaan ka, sasamahan ka po ng Panginoon. Sabi dito, this is where starts to cost you. Ayan na po, it starts to cost you. Dito na po yung time na, it takes your money na po, it's take your time, your anumang treasure na meron ka, pero masaya ka po, di ba? Yung parang, wala akong tulog, pero nag-edit ka ng video para sa kinabukasan, gumawa ka ng ganito, kahit wala kang tulog, pero para sa Panginoon, gagawin mo po. Minsan yung pagkakataon, wala ka ng pera kasi ibinigay mo po, di ba? Ay, wala kang pamasahe, kumare, o friend, o binibigay mo po, di ba? Pero sabi doon, magandang stage po yan, kasi ito na po yung time na kung saan pa nakikita mo ang sarili mo, na kung lagi mong sinasabi, kung para naman to kay Jesus, bakit hindi ko gagawin? Para sa pag-ibigay, di ba? Lord, wala na po akong pera, pero meron kaming give a gift. Meron kaming papasayahin namin yung mga bata. O kung para naman kay Jesus, why not? Ganun na po yung naiisip mo. Na it costs you na talaga, na parang, yung pagod mo. Minsan nga po, sa mga pagpastor o sa mga pag-one-to-one po, di ba, pag-lead, minsan, nilibre mo na lahat-lahat, sinamahan mo sa kung saan mang lugar, tapos minsan nawawala pa, di ba parang ang sakit?
Pero sabi dito, ganoon po talaga. Pero sa Panginoon, yung ano natin, puyat natin, pagod, yung araw na sana, naglalaba ka, pero sige na nga, kaya wala ka nang masuot kasi, simba ngayon, nagsimba ka muna, di ba? Sabi doon, ayun po yung tinatawag na friendship stage na po, na malapit na po kasi tayo sa Panginoon. Naalala niyo po yung mga kaibigan niyo, pag humiling sila, di ba, minsan di mo matanggihan, totoong kaibigan po ang tawag diyan, di ba? At sabi dito, Enoch walk with God, Noah walk with God. Naalala niyo po si Enoch, sabi po sa Bible, Enoch walk with God and he was no more. Ang saya po nun, di ba? Yung pag tinawag, parang minsan gusto mong maging ganun na nung naglakad ka lang kasama ang Diyos, tas nawala ka na, ibig sabihin ni rapture ka po ng Panginoon. Hindi sinabing, at namatay siya, di ba, dahil nagkasakit, kaganyan. Kundi talagang ni rapture ni Lord. Sa sobrang close ni Lord sa kanya, sa sobrang friend nila, di ba? Uy, dito ka na sa langit, gusto na kitang makasama. Ganun daw po. Ganun din si Noah, di ba? Noah walk with God. Talagang si Noah po, talagang kumilos po siya. Kaya nga po sa time nila, di ba? Sa time po ng Noah, ng flood, ng Noah's Ark, yung mga tao makasalanan na po, pero sino lang ang natiling righteous? Si Noah lang po. Gusto niyo po yun sa time natin ngayon, matatawag kang, yung katulad sinabi kay Noah, he found grace, di ba? In the sight of the Lord. At nawa, ganun din po yung makita sa atin, na kung saan talagang we walk with the Lord. Sabi dito, walking with God means consistency, not convenience. Anong consistency? Ibig sabihin tuloy-tuloy. Tandaan niyo po consistent. Hindi yung sisimba ngayong araw, next week hindi. Sisimba ngayon, hindi na naman. Ang consistent po, kahit masama ang pakiramdam, parang may heartbroken ka, di ba? Sabi ni Pastor, brinik ng boyfriend, pero mag-songlit pa rin, di ba? Sabi po diyan, ayun po yung consistency. Kasi pag convenience lang po, normal lang po yun eh. Kung may mga tao, convenience sa amin. May pera kasi ako pamasay, kaya mag-isimba ako. Paano po pag wala? Hindi na po ba mag-isimba? Dapat po, ito na yung sacrifice. It brought or bring sacrifice na po. Sabi ito, it's no longer just when you feel like it, but it's daily, it's intimate, it's obedient. Sabi diyan, hindi porket, parang gusto kong magbasa ng Bible, hindi daw po ganon. Kahit ayaw mo magbasa ng Bible, tinatamad ka sa oras na yan, babasahin na pa rin yan. Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi alam mong may relasyon ka sa tao na yon. Alam mong ayaw mong ma-miss out yung mga bagay-bagay. At sabi dito, not talking to Him in emergency, but in normal days that you have. Hindi yung, Lord, pag kapag may sakit lang yung anak, saka tatawag po sa Diyos, kapag wala nang pambayad sa bills, o sa kung saan naman saka lang tatawag sa Diyos, sabi, normal, everyday. May pera o wala, tawag sa Panginoon. Masaya o hindi, tawag sa Panginoon. Ganun daw po. At sabi diyan, it starts asking God wants to do. Kapag meron ka na daw pong walking with God, ang tinatanong mo na kay Lord, Lord, ano po ang maitutulong ko ngayon? Lord, ano po ang gusto mong gawin ko sa araw na ito? Ganun na po ba kayo? Nagtatanong na ba kayo kay Lord? At sabi ito, walking with God will drop your old habits. Pag sinabing drop, iwan na ang old habits. At sabi diyan, drop your own plans, alisin na ang sarili kong plano. Sabi diyan, follow Him unto the unknown. Katulad po ni Abraham. Sabi ni Lord, di ba, Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Di ba, hindi po nagtanong sa Abraham na, Lord, saan? Di ba? Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko, Lord, nawi-waste ko ba yan? May Google Map po ba dyan? Lord, mayayaman ba mga tao dyan? Di ba, hindi po nagtanong ng ganun sa Abraham. Ano lang pong ginawa? Pupunta, bukod doon, hindi pa sinabi ni Lord yung pangalan po, di ba? Sa atin, minsan, pag sinabi sa atin, punta ka doon, ang unang natin, saan po? Di ba ganun tayo, di ba po? Ano pong lugar po yan? Di ba ganun tayo? Pero sa Abraham, hindi po, tuloy. Sabi ni Lord, ituturo ko. Di ba? May instruction si Lord. That means po, bakit mga tawag na si Abraham, friend of God talaga siya? Kasi nakikinig po siya kay Lord. Kaya sabi nga po, kung hindi nakinig si Abraham sa instruction ni Lord, possible na hindi po siya sumunod. Di ba po? Kung hindi niya kaibigan ang Diyos, possible na hindi po siya susunod sa sinasabi ng Panginoon. Pero di ba, nung sinabi ni Lord, anong sabi ni Abraham? Nakita po natin sa Bible, nag-follow po siya. Sabi po dito, most people wants to run with God's blessing, but few are willing to walk in God's heart. Maraming tao gusto punta tayo doon. 'Di ba? Talagang to run sa blessing ni Lord. Ay, merong ayuda doon, punta tayo. May pamasgong handog si Mayor, doon tayo. Pero
Ay, sa simbahan, walang pumupunta. Kasi walang pamaskong handog si Mayor. Pero sabi dito, ilan lang ang willing na pumunta para daw saan? To walk with God's heart. Lord, ano po ang gusto mo pong gawin? Ano po ang gusto niyo po ipagawa sa akin? Ano po yung ganun na just the Lord only, 'di ba? Yung si Lord lang masapat na po sa akin, 'di ba? Pero nawa tayo totoo po talaga sa atin 'yon. Yung parang talagang sa church wala mang event, hindi man wala man pong may wala mang birthday bash, walang sports, pero ano lang, just the Lord, 'di ba? Dito katulad sa prayer meeting po, 'di ba? Wala naman ditong batian, kwentuhan sa inyo, 'di ba? Pero napunta pa rin po kayo. Parang kasi nasa isip niyo po, si Lord lang ang gusto ko. Parang si Lord, more than enough na po siya. Sabi rin po dito, walking won't always feel spiritual, but it will build something deep. Hindi mo porket nag-walk kay Lord, lagi mo pong maramdaman na, ay, spiritual ako ngayon, maayos ako ngayon. Sabi dito, it is something deep, na kung saan hindi nagsalita ang Diyos sa iyo sa oras na to, pero nagpatuloy ka pa rin po. 'Di ba? Isipin mo pa rin, tuloy pa rin. Hindi kayong taong yung sinasabi na, meron po kasi isang church, sabi po daw sa kanila, wala tayong simba ngayon kasi walang message kasi hindi nangusap ang Lord. Napaka-imposible pong hindi mangusap ang Panginoon. Alam niyo po ang Bible, basahin mo 'yun. Nang sa gayon mangusap si Lord sa iyo, 'di ba? Baka di nagbasang Bible kaya ganon. Sabi po dito, this where your relationship shifts from religion to real. Yung relationship mo daw po, nagiging totoo na, hindi na lang religion. From moments to movements. Hindi na lang moments ang inaasam mo na kapag ang song lead talagang anointed, dun lang siguro talagang lalapit ang Diyos. Hindi po. May movement, may pagbabago sa sarili mo. May mga ganun pong pagkakataon na hindi naman po sobrang naghihiyawan o parang na-anoint yung mga tao sa paligid. Pero kinabukasan, gusto mo pa rin mag-preach, gusto mo mag-share sa mga tao. Kasi ganun po ang movements ng Panginoon. Sabi diyan, from performance to partnership. Dati gusto mo lang performance, makita lang ako ng mga tao, ngayon ang tawag mo na kay Lord, partner mo na po siya. Kaya nga po meron ako dating nabanggit kay Lord na, Lord, gusto ko pong maging yung tinawag tayo into commission, di ba? Kaya binanggit ko kay Lord na, Lord, gusto ko na pong maging co-workers mo po. Gusto ko maging partner mo. Kung wala akong kapartner sa prayer, si Lord ang kapartner ko. Kasi si Lord, naghahanap siya ng kapartner. Kung wala akong kasamang mag-share ng Word of God, si Lord ang kapartner ko. Ganoon na po tayo na hindi na iba ang partner na gusto mo. Si Lord talaga ang unang partner. Di ba po? Nang sa gayon, sa pagkabisi mo sa pagkipag-partnership mo kay Lord, ay nagbibigay na siya ng mga bagay sa buhay mo. Di ba? Na napapansin mo, ay may blessing, may ganito, may mga ganyang bagay. Kasi hindi ka na after sa performance. Pag after ka po sa performance, lagi mo iniisip ang sarili mo. Pero pag after ka sa partnership, hinahayaan mong si Lord ang kumilos po sa buhay mo po. Pagtayo mo dyan, Lord, have your way. Ikaw na po ang kumilos. O yun, kakanta ka na, di ba? Tutugtog na. Yung mga ganon. At sabi po dito, when you walk with Him, He teaches you how to think, how to love, how to respond, how to forgive, how to become like Him, step by step. Hindi ka na magpapakasyon, Lord, turuan na po ako paano. Kasi noong partner mo na si Jesus, sasabihin na sa iyo ni Lord ng instruction. Ito gawin mo, ayan ang gawin mo. At ang tawag diyan, they share life together. At alam niyo po ang bagay na yan, you share, yung walking with Jesus or with God, you share life together. Lord, ito po nangyari sa araw ko ngayon, tapos si Lord ganun din, magkakwento rin siya sa'yo. Di ba ang saya po ng ganun? Hindi ito schedule, hindi performance, kundi friendship. Only friendship. Ayun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Panglima po, loving God. O ngayon, dito na po tayo sa intimacy stage. Ito na po yung talaga namang you love each other na. Di ba po? Na talagang intimate ka na sa Panginoon. Yung masaya mong wala nang pwedeng ipagpalit. Ang friendship, pwede pang ipagpalit. Di ba po? Nalala niyo po yung sinabi na kaibigan mo ngayong year, next year, hindi na. Di ba? May mga ganun po akong naranasan. Ay, kaibigan ko nung grade 1 ako, nung grade 2 hindi na. Nung grade 3, nung grade 4, pero yun yung mga ganun. Pero ito pong loving God, yung intimacy stage na po, ito na yung sinasabi diyan na you are no longer follow God just because you fear hell or you want blessing. Hindi mo na lang daw po pina-follow si Lord kasi ayoko mapunta ng impyerno. Alam niyo po, kung ang relasyon niyo po ngayon sa Panginoon, sinasabi niyo, bakit ka nagisimba? Kasi takot ka lang mapunta ng impyerno, hindi pa po yan malalim na relasyon sa Diyos. Kasi ang malalim na relasyon sa Diyos, hindi ka after dahil takot ka mapunta ng impyerno, hindi ka after sa blessing ni Lord. Kasi may blessing ka po na kay Lord ako. Kundi after ka na lang kung ano yung mga ipaparana sa iyo ng Panginoon.
Naintindihan? Hindi po daily may blessing. Tandaan niyo po yung yung blessing na makikita mo, though daily po is a blessing. Tandaan niyo po, ang araw-araw blessing talaga yan. Kasi, akalain mo ba naman mabuhay ka sa araw na to? Samantalang yung iba, natapos na ang buhay sa araw na to. Di ba? It's a blessing. Pero yung mga minsan sinasabi nating blessing na may bagong aircon, may malaking sahod, may ganito, minsan ganun po yung titinan nating blessing, di ba po? Pero ngayon, hindi ka na after sa mga ganong bagay. Lumipas ang linggo, parang wala ka naramdaman, pero nung naramdaman mo o maranasan mo ang Diyos, napakasaya mo na. Di ba po? Para sa iyo ang blessing, ay nung nagsimba po ako, blessing po yan para sa akin. Ayun po ang loving God or intimacy stage. You love Him not just what He does or give. You want His heart, you long for His presence. Ang gusto mo na, yung presence na ni Lord. Kapag daw po naging prayer mo na, Lord, ang nais ko lang po ngayon ay ang presensya mo. That means, intimate ka na kay Lord. Pero pag ang prayer mo pa, Lord, pengi pong ganito, kailangan ako po ng ganyan. Though hindi naman po yun masama, di ba? Kasi totoo namang pwede kong humiling kay Lord, pero yun pa po yung mga babaw na relasyon. Pero dapat ang una, pagkaluhod mo pa lang, Lord, iparanas po sa akin ang presensya mo. At ganun talaga. Yung wala ka munang ihilingin kay Lord, talagang siya lang mismo yung gusto mo, ayun po yung close ka na kay Lord. Sabi diyan, you're not chasing comfort, but you're chasing closeness. Lord, malungkot po ako ngayon, pasahin mo. Kung hindi ka na po ganun, kundi nagkakwento ka po kay Lord kasi close mo siya. Lord, salamat po kasi ganyan-ganyan. Diba? Ganun po siya close. At yung obedience, hindi na siya burden sa iyo. Joy na po siya sa atin. O, diba? Pag sinabing, uy, ano nga, magtamburin ka nga dyan. Pag naman yan. Hindi ganun, diba? Kundi maayos, joy na yun sa'yo. Ay, hey, excited ka, diba? Ganun na daw. Pag close mo na po si Lord, pag sumunod ka sa Kanya, hindi na yung masakit. Kaya nga po, diba, sabi sa Lordship ng 1-to-1, love, make all things easy. Pag mahal mo, kahit taga Quezon pa yan, taga Quezon Province, taga Mindoro, Mindanao, di ba? Ipupuntahan ko yan. Ganun din po. Kahit nakakapagod, ano ba naman yan? Dahil mahal po tong pag mahal mo yung taong yun, dahil naglalakad siya, maglalakad ka na rin kahit hindi ka talaga naglalakad, di ba? Ganun po kasi love makes all things easy. Kaya ang obedience natin kay Lord, dahil mahal natin siya, joy na po. Sinusunod mo ang Panginoon, masaya ka. Yung parang, wala ka namang napabala sa taong to, pero ang saya mo siyang kausapin kasi nga po, mahal mo po yung taong yon. Ganun po, di ba? At sabi diyan, you ask what else to surrender so I can be closer to Him. Ang sabihin mo na kay Lord na, Lord, ano pong pwede kong isurrender para maging close ako sa iyo? Di ba may mga ganun po yung mga tao na minsan kapag kahit ang tagal mo na kay Lord, may isip pa rin, ano pa po ba Lord yung mga mali pa sa akin? Nang sa gayon, maging close pa po tayo. Sabi dito, you can't go to a day without talking to Him, not out of guilt, but because your soul feel empty. Na gusto mo talagang pumunta kay Lord, lumapit sa Kanya ng lumapit. Kaya nga po si David, di ba? Sabi po diyan, si David, tinawag siyang man after God owns heart. Alam niyo po kung bakit? Si David, hindi naman siya perfect na tao. Nakita natin sa Bible, may mga pagkakasala din po siya. Pero alam niyo po, ang lagi niya lang ina-ask kay Lord, yung Psalms 27:4, sabi po diyan, di ba? Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Ano po ang gusto lang ni David palagi? He longs after the Lord. Di ba? Laging presence po ni Lord ang gusto niya. Sabi po dito, he didn't ask for power. Sabi, or victory. Lord, kailangan ko po ng kapangyarihan, matalo po yung mga kalaban. Ano pong hiniling ni David pala? Kay Lord, presence po. Ang gusto ni David, Lord, kung hasamahan na po ako dito, kung ang presensya mo ay sasama sa akin dito, gagawin ko po yan. Ganun na siya palagi. Because if you love God, you stop treating Him like a vending machine. Alam niyo po kung love natin si Lord, hindi po si Lord parang vending machine, parang genie, di ba, na kapag sinabi, sige mag-isimba ako dyan ha, basta may blessing. Pag hindi po nangyari, aalis na po tayo. Dapat hindi po ganun. Kailangan hanggang lumalim po tayo ng lumalim sa Kanya, hanggang si Lord na lang po ang naisin natin. Okay po, tandaan niyo po, hindi po perfect si David, pero ano po ang ginawa niya? Lumapit lang po yan sa Diyos. At alam niyo po, minsan, hindi naman po kailangan maging perfect. Kung nga pwede ka pong pumunta ng church na malungkot ka ba? Broke ka ba? Yung walang-wala ka ba? Pwede ka lumapit kay Lord. Kaya sabi nga po dito, mas gusto ni Lord yung hindi niya gusto yung perfect performance. Ang gusto niya po, naked heart. Ano po yung naked heart na yon? Na sa pag-song lead, di ba po? Hindi naman gusto ni Lord na ma-perfect mo yung kailangan. Yung awit kompleto, buhay birat ka pa. Ang gusto niya, puso po.
puso mo na gustong magpuri sa Kanya. Pag sabing naked heart, di ba ito po yung bagay na, Lord, nahihiya po talaga ako kasi marami po akong mali. Pero nag-offer ka pa rin po sa Kanya ng heart mo kasi gusto mo magpatama sa Kanya. Ganun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Katulad ni David, bakit siya lumapit? Hindi dahil perfect siya, kundi sabi niya, Lord, I need you. Lord, I want you. Kaya yun po talaga ang kailangan po nating tandaan. Tandaan po sa araw-araw. Sabi diyan, God see you at your worst, but still saying, I'm not leaving you. Let me heal that too. Di ba nakita ni Lord po yung mga mali natin, yung mga kulang sa atin, pero gusto niya pa rin po tayong talagang ayusin po, di ba? At sabi po dito, you find joy in holiness, you long for purity, you hunger for righteousness, fall in love with one who love you most. Ayan po ang intimacy. At ito na po ang pinakamaganda. Kanina nasa friendship stage pa lang sila, sunod nasa na sila, boyfriend and girlfriend stage, di ba? Kasi intimacy na yon. Pero ito po ang pinakamaganda, union stage na. Ito na po yung tinatabag na being one with God. Ito na po yung gusto mo nang ikasal sa Panginoon. Ito po, kaya nga po, di ba, yung mga mag-boyfriend tsaka girlfriend, yung magkarelasyon, bakit po sila gusto magpakasal? Kasi kapag boyfriend tsaka girlfriend pa lang, hindi po totoong boyfriend at girlfriend yung tumitira na sa bahay. Hindi po yun gano'n. Ang boyfriend at girlfriend, umuwi pa yan sa mga bahay nila. May mga curfew pa yan. Pag gantong oras at sa bahay na yan, kasi may sariling pamilya pa yung mga yan. Pero pagdating po nito, ito na po, itong time na to na relasyon natin sa Diyos, being one with God na. Ito na yung gusto mo na talaga magkaroon ng union. Ito na po yung tatawag sa mga tao, ito na po yung gusto mo na magpakasal o ikasal sa Kanya kasi gusto mo na siyang makasama. Gusto mo pagising mo, nakikita mo yung mukha niya, di ba? At ganoon din po sa Lord na pagising natin, dahil kung gusto mo nang makasama ang Diyos, pagising mo pa lang, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. Ganun po ba tayo? Yung pagising mo talagang as if si Jesus nasa tabi mo lang. Ganun po ang relasyon mo sa Kanya. Sabi dito, ito ang deepest level of all, ang pinakamalalim, ang pinakamagandang level. You want God to live through you, not only walking with Him. Hindi lang mag-walk na parang magkaibigan, kundi talagang kasama mo po siya. Sa John 17:21, sabi po diyan, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Ano pong sabi diyan? Maging isa sa atin. Kayo po ba, kaisa na po ba tayo ng Diyos? Nawa, ganun daw po. At sabi dito, itong stage na to, ito na yung fully died with Him. Talagang, you are surrendering your life, patay ka na sa sarili mo, si Lord na talaga, yung ego mo, wala na, yung dreams mo, talagang nilay down mo na sa Panginoon, at yung buhay mo, it is no longer yours, but is in Christ. Sabi nga dyan, di ba sa Galatians 2:20, I no longer lives, but Christ living in me na. Ayun na po, nagiging reality na sa'yo yung hindi na ako tuwa, si Jesus na talaga to. Nagiging ganun daw. God is not influence your decision, hindi na lang siya makaka-influence ng decision mo, but He becomes, so balik po sa slide, sabi diyan, but He becomes your decision. Hindi na, Lord, gusto mo ba ito? Hindi. Kundi ang nangyayari na, ito na ang desisyon ni Lord. Ito na ang gagawin ko, desisyon to ng Panginoon. Diba, ganun na po. Hindi yung tatanong ka lang, Lord, gusto mo to, pero di mo gagawin. Diba po? Nagtanong ka lang. Pero ngayon, kung ano ang desisyon ni Lord, ayun na po. His priorities become yours. Kung ano ang gusto ni Lord, ayun na rin yung gusto mo. Sabi doon, at sabi diyan, union requires everything. Diba, sabi pag mag-asawa na po, ang pera mo, ay pera ko na din, diba? Ganun na po sa mag-asawa. Hindi pwedeng, ang pera ko ay pera ko. 'Di ba? Ang anak ko, anak natin yung dalawa, 'di ba? Parehas tayo, papalakihin natin 'yan, aayusin natin 'yan, 'di ba? Kaya nga yung kantang To Become One, 'di ba? Yung mag-asawa ay yung tao, 'di ba? Yung lalaki, 'di ba? Ay mag-iisa na po sila. Ganoon din po sa Diyos na hindi na ikaw yung nakikita, mukha na ng Diyos ang nakikita sa buhay mo. Sabi po dito, ayan, tandaan niyo po na sabi nga, the greatest, ayan na po yan, intimacy with God becomes your oxygen, you crave for purity and hunger for righteousness. Ang nangyayari na po sa iyo, talaga namang oxygen mo na yun, yung talagang nagiging buhay mo na po ang Diyos, talagang sa Panginoon ka na po. Naintindihan? Unions requires everything. Lahat po, lahat ng sa iyo, ang buhay mo, sa Diyos ba yan? Opo. Ang decision mo, sa Diyos ba yan? Opo. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, kasama na lagi ang Panginoon. 'Di ba? Ganun po sa mag-asawa, hindi pwede mag-decide ang nanay na sige, sama kang field trip. Kailangan tanungin muna yung tatay, 'di ba? Papayagan ba natin ang anak natin? Ganun din po sa Diyos, hindi yung
pag ang relasyon natin sa Diyos, laging tayo lang po. Ngayon, hindi na po. Lord, dahil isa na po tayo. Yung desisyon mo po, kasi perfect po yung plan ni Lord. Kaya mas magandang desisyon po ng Panginoon, di ba? Parang kung may perfect naman na desisyon, bakit hindi po natin itanong na lang kay Lord at siya ang bahala? At sa conclusion po natin, tandaan nyo po, ang greatest tragedy is not failing. Tandaan nyo po, bumagsak ako. Mali ako, nagkamali ako. Hindi po yan ang greatest na tragedy. Alam niyo po ang greatest na tragedy? Sabi diyan, settling for shallow when God offers you deep. Ayun, offer ni Lord, mas maging malalim ka sa akin. Pero pinipili mo lang, Lord, ganito lang, distant lang tayo, Lord, ha, malayo lang, ha. Basta may Jesus ako, sisimba po ako tuwing Sunday. Pero wag mo na po akong paatinan ng prayer meeting, tsaka prayer night, ano ba naman yan, Lord? Hindi po ganon. Sabi diyan, gusto ni Lord, yung offer niya, deeper. Sabi diyan, settling for emotional moments instead of eternal. Minsan may mga ganun po tayo, Lord, ayoko na pong mawala sa presence na to. Minsan emotion lang po, di ba? Ngayon talagang hayok na hayok ka, gustong-gusto mo po. Pero ang gusto ni Lord, eternal. Araw-araw, gustong-gusto mo si Lord. Araw-araw, hanggang dumating ang Diyos, di ba? Gusto mo ang Panginoon. Sabi dito, eternal transformation po yan. At sunod, settling for proximity when God offers you oneness. Ang gusto po ni Lord na magkaisa po tayo, ha? He wants you to the real. Sabi po dyan, you, ang gusto niya po ay yung totoong ikaw po. Yung weak na ikaw, yung tired na ikaw, yung broken na ikaw, yung insecure, yung sinful na ikaw, kasi ang gusto, dun po siya namatay. Kaya wag po tayo magsabi na di po muna ako magisimba, ha? Kasi po di po ako okay. Alam niyo po, saan po mas malapit ang Diyos? He is closer to the broken-hearted. Kaya kapag nanghihina ka pala, parang napansin mo may mali ka, may kasalanan ka, go, lumapit ka sa Diyos. Kasi namatay ang Diyos dun sa mahinang yon. Namatay ang Diyos dun sa tao na yon, di ba, na hindi kaya yung lahat ng yon. At sabi nga po dito, He doesn't just want your praise, He wants the person. Hindi lang yung gusto ni Lord na kung kailan ka lang magpupuri ng maayos, ang gusto niya yung person na ikaw personally. Paano ka magpuri pag masaya? Paano magpuri pag malungkot? Paano ka magpuri kapag ganito? Ayun ang gusto po ng Panginoon. Sabi niya, He doesn't just want the gift, He wants your guts. Minsan, ayaw niya lang ng Lord, ito pong i-offer ko. Minsan, gusto po natin kay Lord, di ba? The best, i-offer ko kay Lord yung the best. Kaya pag malungkot po tayo, di tayo nagisimba. Kapag po parang wala tayong pera, di rin tayo nagpapakita sa Panginoon. Kasi, inisip mo lang kung ibibigay sa offering. Hindi po. Tandaan niyo po, ang gusto ni Lord, kung ano talaga yung totoong ikaw. He wants to know you deeply, intimately, eternally, but invitation requires response. Tandaan niyo po, response, tumugon ka. Choose it, chase it, fight for it, sacrifice for it. Ayun po yung tandaan yung piliin mo. Habulin mo ang Diyos. Ipaglaban mo po ang Diyos. Hindi yung sa tao talaga nagsasabi na ipaglaban mo naman ako. Si Lord ang ipaglaban mo. Diba? Nang sa gayon, ipaglaban ka ng Panginoon. At sunod, sacrifice for it. Sa mga panahon na parang ayaw mong gawin, gawin mo pa rin. The goal of life is not success. Tandaan niyo po ang goal natin sa buhay hindi lang success. Though ang success, binibigay yan ni Lord. Ayaw naman po talaga ni Lord na dumating ka sa puntong mamatay ka, hindi ka naging successful. Alam niyo po, malalaman niyo itong success kung kailan. Not fame, sabi diyan, not even the ministry, but the goal is God. Ano pa itong success? The goal is God. Kapag nakamtan mo si Jesus, abay naman. That is the true success in your life.